Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN, number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganap na pong alas 4 ng magandang hapon. Tatak RMN. Buo ang puso at damdamin totoong serbisyo para sa tao talaga po. Kaya sa inyo po kami lumapit. sa pagbibigay ng serbisyo publiko. I'm very flattered. Nakakataba po ng puso yung pinitiwala nyo. Naniniwala po kami sa action May agad. problema po, tawagan niyo po ako, pumunta po kayo dito at tutulungan ko kayo mismo. Yan ang Tatak RMN. Serbisyo publiko. RMN sa responsableng paghahatid ng balita. RMN sa responsableng pagbibigay ng komentaryo. RMN sa responsableng pagsalay ng serbisyo publiko. Ito ang himpilan ng responsableng mamamahayag ngayon. RMN kasama sa araw-araw ng sambayanan. Ito ang serbisyong tatak RMN. Tatak RMN. Serbisyo publiko. Radyo mo nationwide. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN. Tatak RMN. Isa pong magandang hapon mga kasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Magandang hapon sa ngalan po ng ating station manager Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, sa ngalan din ng ating nakakagapay Radyoman Maestro dyan po sa may kabilang silid si Radyoman Danilo Malaran. Ako po ang inyong makakasama, kami po ang inyong makakasama ngayong hapon mga kasama, ang inyong Radyoman Jul Di Mapalaw. At Maestro Kahib Bansaw, Assalamualaikum. Yan mga kasama. At ating programa, samang Maestro, live pong napapakinggan via dyan po sa may official frequency ng DXMY 90.9, ang 90.9 MHz mga kasama. At siyempre pa sa ating Facebook page kasamang Maestro na DXMY 90.9 Cotabato. DXMY 90.9 Cotabato kasamang Maestro. At wag pong kakaligtaan mga kasama na mag-like, share and follow sa ating official Facebook page para kayo po ay manatiling updated sa mga kaganapan, impormasyon, mga balita. Dapat po ninyong malaman sa loob at labas ng ating lungsod. Maestro, Maging sa ating mga radio transistor, no? 90.9 sa inyong sa dial ng inyong mga radio. yan nga po sa lahat po ng ating mga tagapakinig kasamang Maestro sa buong 37 barangay ng Cotabato City. Radyo mo No? Sa mga karatig bayan, karatig probinsya,
dito sa bahagi ng Lanao del Sur. Magandang hapon na. Kumusta kaya yung kanilang mga area dyan kasamang maestro? Particular dyan sa may pinangyarihan, ramdam po natin yung Buwadi pangamba puso. ng mga residente ho. Sabing insidente. However, kagad naman na nagpalabas kasamang maestro yung kanilang local LGU, yung lokal na pamahalaan ng bayan ng Buwadi Puso na kumbaga pinawi yung pangamba ng publiko. Kasunod nga ho ng madugong engkwentro na naganap kahapon, yung initially pagsisilbi sana ng warrant of arrest laban sa isang high value target at nakatakas kasama maestro. At papalapit nga yung operatiba sa kanila pinaputukan gamit ang sniper rifle. Tingin mo Kaya gaano isa radyo man ang nalagas no sa panig ng otoridad. Special Action Force. Anyway, dito naman sa Bangsamoro Autonomous Region mga kasama, dito po sa Cotabato City, sa Bangsamoro Government Center, itong unang day of filing kasamang maestro. Day of filing ng Certificate of Candidacy o COC ng mga kakandidatong parliamentary district, representative sa iba't ibang panig po ng BARM dito po sa itong sitwasyon dito po sa Cotabato City in particular kasamang maestro. Magpapatuloy nga yung bantay seguridad na inilalatag. Nagsimula kanina. Ano bang nasaksiyan mo kasama maestro sa iyong paglabas? Sa ngayon, Radyo Manjol ay matumal pa lamang ngayon at inaasahan ito bukas makalawa ay posible itong magkakasabay-sabay ang mga magkakatunggaling partido. At inaasahan din natin na magkakaroon ng bumper-to-bumper na traffic unsod ng mga kanilang mga supporters na posibleng sasama at sumaksi sa kanilang pag-file ng Certificate of Candidacy itong mga kandidatura ng gustong maging membro ng parlamento. Ikaw ba naman, once upon a time lang kasamang maestro, magaganap yung filing ng Certificate of Candidacy. Ano pang hinintay kundi i-grab na lang yung opportunity na kumbaga samahan yung mga politiko, yung mga sinusuportang kandidato. Yung mga ilang individual kasamang maestro. Yung iba naman, mas pinipili pa rin na manatili na lang sa labas, sa bahay, sa kanilang mga lugar kung saan sila naroon kasamang maestro. Lalo na't ngayon, maliban sa mainit ang panahon kasamang maestro, nandyan pa rin sumirit itong presyo ng gasolina. Nako. Good afternoon sa lahat po ng ating mga tagapakinig kasamang maestro, sa ating mga viewers. Ika nga. Sige. Meron ba? Gandang afternoon bago tayo mag-proceed sa ating unang topic for today mga kasama. Ating talakayan. Kanina may nasagap kang balita diyan sa bahagi ng mga MILF Ahjag. Oo. Ano ba to? Good news yo kasamang maestro. Anyway, pasadaan mo na ang ating mga viewer. Sige. Radyo Manjol, magandang hapon kay Randy Santisas is listening, kay Kahar Ulama Jr. It's a good watching from Banubo, Sultan Kudrat, Maguindanao del Norte. Sa lahat po ng mga taga-Sultan Kudarat kasamang maestro, good afternoon. Sige. Parang classmate ko ito. Meron kaming meron kaming tawagan dito. Nako, bistado. Si Tagalog. Si Tagalog. Kasi nangyari yung Tagalog na yan nung panahon ng malibot ng pasidal pa. Aba, ibig sabihin nasa... Bari pagkapagalo nga na may masupad Tagaloginan. Uy! Bari ito ba? Ito namin nagsilaw. Pagkamaginanaw ito sa mga. Grabe Anyway, yun yung sinasabi kasamang maestro na tubay kapyanin. That's why may hatid mo yung mensahe mo sa pamamagitan ng Maguindanaon version. Assalamualaikum san brother Kahar Ulama Junior. Akala ko senior na ito Bakit naman? Sa Banubo ka pala. Sa Banubo, saan ba itong Banubo? Sa Carmen? Hindi, Banubo, Sultan Kudrat. Dito banda sa may tabi ng Bulalo. Maraming bulalo dyan siguro. Halata talaga na taga doon ako kasamang maestro. Kay Efol Severo, ang Barangay Kibukay. Talagang kilala. Pero sa ngayon, sabi niya, good afternoon, DXMY from RH5, Cotabato City. Sabi sabihin, inisahan ka. Nandyan siya sa nandito lang sa RH5, hindi siya sa Barangay Kibukay. Yan kasi yung mga naririnig natin kasama maestro.
Talagang ano ito siya, taga Kibukay. Oo, one of our, ano yan, mga fans Regular. yan. No? Regular na listener. commentator. Kasamang maestro. Kay Main masukat akan. Magandang hapon. Main ba ito o Mini? Kahit ano na, basta ang importante, binasa natin. kasamang Good maestro. afternoon po Sir DXMY. Cotabato City, Sir Rahib and Sir Jul from Taguig City, Green Aba! Mosque, Taguig, Sukrans sa inyo. Sikat yung Green Mosque na yan, ha? Diyan po sa may Taguig kasamang maestro. Dito sa atin, Greenland. Greenland. Wala na eh. Ano na eh. Lubog na, goodbye Mga na. sa Maguindanao, nadaganas din. Nalagnas. Napalitan na ng ano, yung kangkong, water lily, or yung, in short, yung putik kasamang Putik. maestro. Yun na, putik. Tubig. Kay Krems Adam, good afternoon mga sir watching from Bubong, Kalanganan Afternoon. 2. Good afternoon sa lahat po ng mga taga-bubong kasamang maestro. Radyo mo, Yan sa may NB Tamuntaka yan, ano? Sige. At pasarahan natin Radyoman Joel, no? Ito pong nangyaring panuloob sa isang tahanan. Diyan po sa bahagi ng RH4. no? Ano ba? Nako. Lapit na yan na. Diyan sa RH4 kasamang maestro. Sige. radyo mo, At Anyari. ito Radyoman Joel, mga hating gabi siguro 'yun ay pinasukan sila ng isang lalaki na nakasuot ng t-shirt, no? Na kulay puti. Tingnan natin yung isinin sa akin. Ito kasamang maestro. Ayan. Ayan, no? Oo. Ito siya yung muka. Nako. Kitang-kita pala yung mukha Kitang-kita, mga i-post mo ito kasama. mamaya. Nako. Nako, lagot So na ito talaga siya, tong- Radyoman Joel, i-describe ano na to natin. I-describe natin yung location. Aha. Dalawa itong daanan dito pero magkadaan lang dito yung mga motor, single motor. Aha. So pwede kang dadaan sa likuran ng Cotabato Doctors Clinic. Aha. And then pwede ka rin dadaan sa may Bormojeco Street. So ayun. ito medyo may iskinita itong lugar na ito. Pero lugar. concrete yan lahat. Pero ito siya, Radyoman Joel, itong bahay na ito, tahanan na ito, ay pagmamay-ari ng isang BFP. Hindi Bangsamoro Federalist Party, mga kasama, kundi Bureau of Fire, Fire Protection, Protection. Personnel. Kasapi ng BFP. radyo mo, Yun mga kasama. At antayin natin ang karagdagang information sapagkat ayon sa atin nakuha information mismo sa kanyang may bahay ay nakatagda sila umano magpa-blatter sa police precinct number 2 ngayong hapon. Ngayong hapon. So, tingnan natin nung yung SMS, spot report ng ating PNP sa police precinct number 2. nationwide. At ito, kasamang maestro, tingnan mo, sa poll, sa CCTV, ang isang suspect sa pagpasok sa isang bahay po sa bahagi ng Purok Tulungan 2 sa may Barangay Rosary Heights sa 4 Cotabato City. Gaya ng kanya pong binabanggit mga kasama, makikita ho sa mismong post sa FB account ni RH4 Barangay Chairman Mujahida Baraka Abrasado. Ang pagpasok po ng suspect sa bahay ng isang miyembro ng barangay. Binabanggit dito, Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT, at tinangay ang cellphone at wallet kasamang maestro. Nako, may nakuha pala. May nakuha. May nadali yung makamandag na kamay, mga kasama. Dito naman Radyoman Joel kamakailan sa may RH1. Aywan ko kung bakit mga pinsan ko itong mga biktima. Mga biktima. Oo. Kasi itong ngayon kamag-anak din. Kamag-anak Nung mo rin. kamakailan, ay pinsan ko rin ito si Alex Malidas. Nako. Ay niluuban yung kanilang tahanan. Alam ko kung magkano yung nawala sa kanila. Magkano ba? Bukod doon sa 156,000 na pera, may mga gold na Nako. nawala. Pero gusto kong interviewin, umayaw yung kapitan. Wag mo na daw kay baka huhulihin para. Sa Pero may ngayon, sa ngayon, RH1. wala ring naipahayag kung nahuli ba yung suspect o wala. Ano kaya meron kasamang maestro? Ayun ang Kaya nang balang natin alam. musga mga kasama sa mga ganyang usapin. Pagdating sa mga ganyan, bakit kaya? Anong meron? Binanggit naman na pinagsisikapan ng BRGO na mahuli ka agad. Pero hanggang ngayon, wala Hanggang pa rin. ngayon, yun ang katanungan. Hanggang ngayon. Pumunta ako mismo sa tahanan, no? So, ang sabi ng may-ari ng bahay, bilang sabi na respeto doon sa ay paalam muna natin. Kaya sabay kaming tumungo sa barangay hall. Pero hindi ako sinipot ng barangay chairman, ang sumipot lang yung barangay kagawad na sabi, wag mo na lang muna magpa-interview. Nako. May sabi na may mga follow-up na sila.
operation against operation. dun Pero sa hanggang suspect. doon na lang, wala na tayong development na Sige. narinig pa doon. Baka sa pagdating ng panahon, Oo. baka mahuli rin. Oo. Or I don't know. Oo. 4:15 na ng hapon kasamang maestro. Bago tayo pumalaot doon sa binabanggit natin na issue kanina, yung good news na binabanggit mo po. Puntan muna natin itong subukan natin ang Yes, kasama nga radyoman, no? Meron din tayong nasagap kanina. Kanina ay tumungo tayo sa bahagi ng tanggapan ng MLF Adjak at pong nakapanayam kanina radyoman Joel. Anyway, unahin muna natin ang tagapagsalita ng PNP Cotabato City bago natin ibigay yung detalye ng napag-usapan doon. At nakapanayam natin mismo yung chairman ng MLF Adjak. At after nito, Radyoman Joel, unahin muna natin itong si tagapagsalita. Tagapagsalita mga kasama, ang Public Information Officer ng Cotabato City Police Office, si Police Lieutenant Rochelle Evangelista. Ma'am, good afternoon sa DXMY ho. Nasa linya natin. Ma'am, good afternoon. Julie Mapala ho at Radyoman Rahib Bansa ho. Okay. Hello po, good afternoon po Sir Joel at saka kay Sir Rayban. Rahib Bansa po. Hapo, magandang hapon po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng DXMY. Una ma'am, nais po naming maki-update kumusta ho ang unang araw ng alam natin na ang CCPO katuwang ho, synergize ho with other law enforcement agency sa pagbabantay seguridad ho dito po sa Cotabato City, in particular sa dito po sa Governor Gutierrez Avenue para ho sa layuning gawing mapayapa ang ito pong unang araw, not only unang araw ang hanggang ho doon po sa huling araw ng filing of certificate of candidacy ng mga district representative na nais pong lumahok sa unang o kauna-nahang regional parliamentary election sa Barmam. Yes, Sir Joel. As of this point, ngayong araw po, ang masasabi lang natin, yung assessment natin is yung situation po is generally peaceful at this point, and we are praying, Sir Joel, na tuloy-tuloy pa po ito in the next 2 days pa po, dahil continue pa rin po itong ating pagsisecure at ginagarantiya natin na ang lahat ng security sector as well as other agencies po na nagtutulungan upang ma-assure na magiging safe and secured yung area natin ay tuloy-tuloy pa rin po. So as of this point, ang masasabi ko lang sa ngayong araw, generally peaceful po and continue pa rin po yung pagbabantay hanggang matapos po itong araw na ito. And magtutuloy pa rin po kami hanggang sa next 2 days po, Sir Jules. Ibig sabihin ba nito, ma'am, may mga precautionary measure na ba na nailatag before bago narating o bago sumapit itong araw ngayong araw, ma'am? Yes, Sir Joe. In regards sa ating preparation po, ang ating Cotabato City Police Office under the leadership po ng ating City Director Police Colonel Jebin Bungkayaw in partnership po sa iba't iba nating ahensya, wherein yung ating mga ahensya involved dito ay aside sa CCPO personnel po natin, meron po tayong RMFB, nandyan din po ang Maguindanao del Norte Police Provincial Office, ating staff, nandyan din po ang RCEU po natin, ang RMDU natin, nandyan din po yung AFP counterparts po natin, which is yung Marines po natin, Philippine Marines natin. Andyan din po yung other agency, like for example, BFP, the CTTMC, the Public Safety Office, the ISS, tulong-tulong po kami, na sa pagbabantay. And ang security plan na yan ay nailatag na po in support po sa ganitong aktibidades po natin. Nagkaroon po tayo ng guidelines at meron po tayong sinasabing concept during the operation po na wherein
Sir Joel, meron tayong inaayos din sa traffic scheme, as well as yung conducting area and route security, as well as yung mga po natin, nagkakandak po tayo ng control point, at meron po tayong sinasabi nating command post po para lahat po ng needed and anuman ang needed support na in relation sa ating sinasabing filing of COC, direct tayo po agad na ma-resolve doon sa command post po natin. And as well as the traffic flow po, tuloy-tuloy pa rin po tayo. So, pagpresensyahan na po tayo ng ating mga kababayan dahil ito po ay ginagawa natin for the best also sa ating pagkakaroon po ng filing of Certificate of Candidacy para po sa BARM parliamentary election po, And expect po, mayroon po tayong mga kasamahan dyan na maaring guide sa inyo in relation po, kasi nagkakaroon po tayo ng traffic scheme. For example, Sir Joel, yung sinasabi nating one-way traffic scheme po na we're in dyan sa Governor Gutierrez going to ND Village and rerouting po sa ND Village and Malagapas Road po, Nagkakaroon din tayo ng temporary closure, pero flexible pa rin po ito yung ating along Governor Gutierrez. What I mean flexible po is pwede pa rin pong mapasukan, lalong-lalo na po yung sa mga candidates natin as well as yung mga supporters nila para ihatid yung kanilang COC as well as yung conducting of area and route security dyan sa Governor Gutierrez as well as sa COMELEC office po within and outside the BGC. Ni-ensure lang po natin na maayos po yung pag-file ng COC ng ating mga kandidato po din. And yung control points po natin, meron tayo dyan sa Gonzalo Javier Street, sa likuran po yan bahagi ng BGC, sa Rosary Heights 7 po, Malagapas, RH10 po, meron din po, and ND Village and Malagapas Road po. So, yan po, as a whole, tulong-tulong po yung inyong kapulisan with other security sector and agency to ensure na maging maayos po itong ating event for the 3 days event po. Ma'am Rahi Banso po, nabanggit niyo ho kanina yung control points po. Doon po sa mga supporters po, yung mga convoy nila, papayagan ba yung, makakapasok ba yung kanilang mga sasakyan mismo sa compound ng Bangsamoro Government Center o meron bang mga arrangement na iiwan na lang yung kanilang sasakyan? Sir, in regards po, sir, meron po tayong part of our security plan as well as the operation po natin. Nakalagay po dito na magkakaroon lang po tayo na in-impose yung one vehicle per candidate lang po ang papasok doon sa BGC. Ang allowed lang po. Kung sakali po, na marami pong mga supporters at may dala-dala pong mga vehicles, maari pong mayroong designated na parking area but in relation naman po sa BGC, isa lang po yung nasabi na allowed na dadalhing vehicle ng ating kandidato po. Yan pong bawat vehicle o isang vehicle po ng bawat kandidato, ma'am. Ito ba ay mag-u-turn din sa main gate or doon na po mag-exit sa back gate? Yes, may designated po na parking area po. Hindi naman po pwedeng doon sila magpapark in front of COMELEC kasi po magiging congested po yung COMELEC natin. To pave way also sa ating mga iba pang kandidato na maaring kasabayan nilang pumasok. So for sure, meron po kami diyang designated area and nakaalalay po dyan yung iba't iba nating stakeholders or yung partners po natin sa sa ayos po ng traffic flow po and particularly sa loob po ng BGC natin. So may mag-guide naman po at magsasabi sa kanila related po sa pag-park po ng mga vehicle din po. As of the moment, ma'am, bahagya may nakikita tayo kahit na hindi man mahaba o hindi man nagkukumpulan, kakunti lang naman kahit paano. As of the moment, Ma'am Rochelle, wala rin po bang naitatalang mga untoward incident knowing na dito sa may bahagi ng Kanto ORC, medyo bahagya nga, gaya ng binabanggit ko, nagkakabuhol-buhol yung bumper to bumper yung binabanggit dito, nakikita natin. Pero hindi naman gaano ka masyadong kalaki, Ma'am Rochelle. May mga naitala bang mga untoward incident like yung nagkakasagian lang o nagkakainitan? Kasi sa kasalukuyan, mainit ang panahon na minsan, madalas sumasabay yung init ng ulo sa ganitong oras, ma'am. Yes, Sir Joel, regarding po dyan sa tanong ninyo,
at this point, ngayong araw sa unang araw po, even sa mainit na panahon, kalmado po yung ating mga kababayan at saka mga kandidato, yung mapasok po na even the workers napapasok ng BGC. So, wala namang any untoward incident na nangyari so far sa na-report po sa ating ahensya po, Sir Jul, and we're praying na continue po ito. In regards naman sa traffic congestion, we are expecting that, Sir Jul, it's because yung daanan po is mainly a public area po and commonly marami pong nagdadaan. So, yes po. Expected po yun ng ating mga kapulisan and other security sectors. Like for example din po yung ating CTTMC and as well as ang Public Safety Office natin ay na tiyagang inaayos din talaga yung maayos yung magiging daloy ng ating traffic. So, expect namin yon, but in regards to untoward incident, wala naman po. And okay lang po sa inyong kapulisan as well as sa ibang sector na i-manage namin ang traffic flow na yan because we are expecting even in mainit na panahon. Yun lang po, iwasan na lang po natin yung mainit na ulo and babaan po natin ang pasensya because this is only 3 days activities. Hindi naman ito mangyayari for the whole days at palaging mangyayari sa buhay. Ito dahil lang po ay may special event po tayo. Ma'am, itong first ever BARM parliamentary election na pinag-aanda natin sa kasalukuyan, may tuturing nga na isang historical event within the BARM region. Sinisikap ng CCPO katuwang ang lahat ng law enforcement agency na kumbaga may pakita sa mga other nearby place or region na ang BARM is well-organized and kumbaga kung pag-uusapan yung bantay seguridad, caring-carry naman po ng CCPO katuwang ang iba't ibang hanay ng law enforcement agency ho. Yes, Sir Joel, yan po talaga yung isa sa pinakamataas na aim ng ating Cotabato City Police Office at saka ng ibang sector and even the LGU po, as well as yung mga natin municipal LGU, municipalities, kasi dahil nga involved din sila dito sa sinasabi nating historic event ng pagkakaroon natin ng first pinakaunang Bangsamoro parliamentary election. And gusto po natin na yung sinabi po ninyo, Sir Joel, na maging halimbawa po tayo dito sa BARM area natin, sa ibang karatig natin na region na ang ating BARM area po ay sinisikap din na maging maayos din talaga yung ating situation dito, lalong-lalo na in this the first electoral process po, wherein it is the Bangsamoro parliamentary election. So, kami po yung nangangarap talaga na ganun talaga mangyari. And although, napapansin naman po namin sa aming mga kababayan, like for example, for this point, nagiging masunuri naman po, Hindi naman din natin maalis na may konting giri, and that is part of also, but madali namang naaayos at nare-resolve yun, Yun lang po ang mahalaga, yung respeto lang po sa bawat kandidato, respeto po sa bawat supporters, respeto lang po sa ating mga security sectors as well as sa ibang agency na naggagarantiya o nagbabantay sa seguridad ng para sa lahat, as well as respeto po ng publiko sa kanilang authorities and sa sagrado po na sinasabi nating first ever Bangsamoro parliamentary election po. Ma'am, medyo malihis lang ako. What about yung doon naman po sa main gate kung saan dumadaan din mismo yung mga empleyado na nagtatrabaho sa loob ng BGC? May mga restriction ba sa kanilang kumbaga may mga restriction ba ma'am before sila makapasok o kumbaga ano ba tawag dito? Yung mga bagay na ito pinagbabawal, huwag ipasok, ganito ganyan. Knowing na nandun yung sinasabi yung control point ba yun kung hindi tayo nagkakamali, Ma'am Rochelle? Command post po yung sa labas, Sir John, So in regards po doon, pagka naman po workers ng BGC, they are allowable naman din po na pumasok
But syempre susundin pa rin natin yung mga protocols ng COMELEC even though dyan tayo nagtatrabaho because it is part of a way also na pinapakita natin na nagiging masunurin din tayo sa anumang patakaran na binibigay ng COMELEC. But kung napapansin ninyo, pumapasok labas din po yung ating mga workers from BGC which is normal day po sa kanila na nagtatrabaho pa rin po. So ito po ay wala pong sinasabi naming pinagbabawal as long as nakasaklaw naman din yung ginagawa nila sa ating mga COMELEC protocols po. So okay naman Sir Jul yung pagpapasok nila dyan sa BGC as lalong-lalo na sa mga workers po. Siguro ma'am, for this topic siguro ngayong hapon, baka may message so kayo, mensahe, pahayag na nais pong iparating in public in general, especially naman dun sa mga supporter na nagbabalak na sumama sa kanilang mga sinusuportang o napupuso ang kandidato na magpa-file dito po sa loob ng BGC, Ma'am Rochelle. Baka may mensahe po kayo. Go ahead po. Yes, Sir Joel. Salamat po. In behalf of our City Director, Police Colonel Jiben M. Bongkayaw, as well as po sa lahat po namin na security sector, nais lang po namin i-remind, lalo na ngayon sa period ng Certificate of Candidacy, na i-remind ng everyone na ito po hindi lamang legal na proseso, but also a democratic exercise po ito. Lahat po tayo ay involved dito. So, as part of the Bangsamoro people, kailangan lang po natin na i-ensure na yung BARM parliamentary election na gaganapin natin is peacefully and fairly po ito, at nirespeto po natin yung rule of law, So, nais ko pong ipaalam sa lahat na unang-una po sa ating mga kababayan na sundin po natin ang lahat ng COMELEC protocols po. Ito po ginawa ang protocols na ito para lang po magkaroon po ng fair and peaceful way of doing ang ating election po. And then maintain po natin yung order natin and discipline. Actually, Sir Joel, nakikita naman natin yung respeto din ng mga kababayan natin in this first day. So, i-maintain lang po natin yung order and discipline at lalong-lalo na po sa mga ating kandidato at saka yung mga lalong-lalo na din po sa mga supporter po natin, kapag merong pong line up sila. So, ito lang po yung request namin, respeto lang rin po sa proseso po ng ating itong certificate of candidacy natin o filing. And another is, makipag-cooperate lang po tayo sa security forces, lalong-lalo na po sa mga PNP checkpoint, mga security inspection, and sa mga crowd control po, kapag tayo po yung nasisita, hindi po dahil sa ayaw ng ating PNP padaanin kayo dyan. It's because meron po tayong sinasagawang aktibidades. Maging respectful lang po tayo sa ating mga security sector and other agency na tumutulong din po na mapaayos yung event ngayon. Next is, gusto lang po natin na i-promote po natin yung peaceful way na pag-participate. In-encourage po namin yung mga supporters na i-avoid po natin yung mga nakaka-disturb na mga behavior and respect po natin yung other candidates natin. Alam naman po natin na may kanya-kanya tayong napupusuan at nais nating iluklok na mga sarili nating kandidato, but we need also to respect others, because this is a free, mayroon pong freedom ang bawat isa to be part of the electoral process po, So, another po, ang hindi lang po natin ang pinagbabawal, natin, Sir John, yung pagdadala po ng firearm at saka deadly weapons po. Remember, nasa under pa rin kami sa protocol na sinasabi ng ating COMELEC. Pinagbabawal po yung pagdadala ng firearm and deadly weapons. So, strictly prohibited po yan, lalong-lalo na around the COMELEC premises po. So, i-avoid rin natin na yung mag-engage ng harassment and intimidation, lalo na pag tayo ay supporters, iwasan po natin yun. Kawawa po yung kandidato ninyo. Madadamay po sa inyong act. So as your act, also, kung gusto mahal po natin yung ating kandidato, we support our candidates for the peaceful way of doing our electoral process po. And as well as, avoid po natin yung mga false information. Kung may mga information po kayong nais kunin, dapat po sa tamang ahensya at tamang
sector or security sector po kapag may gusto po kayong alamin. I-avoid po natin yung mga chismis o propaganda wherein nakaka-cause po ito ng conflict or minsan nga panic pa sa ating mga kababayan po. No? So yun lang po yung gusto naming iparating, Sir Joel. In behalf of our City Director, Police Colonel Jebenin Bongkayaw, ina-assure po namin na ang Philippine National Police po talaga ay nakikipag-coordinate sa ating COMELEC, sa iba't ibang security forces, as well as sa ating lokal na pamahalaan, na maging maayos po itong ating filing of Certificate of Candidacy dito for the BARM parliamentary election po. Ma'am, with that regard, binabanggit niyo na sinisikap sinisikap ng CCPO na kumbaga yung ugnayan sa pagitan ng COMELEC. Kasi kanina mismong namata namin yung City Director si Police Colonel Jebenin Bongkayaw na tumungo sa mismong tanggapan kasama si Provincial Maguindanao del Norte, kasama maestro, Provincial Director Colonel, kung dito nagkakamali, itong si Sir George Bagundol, kasamang maestro. Tumungo mismo, nakita natin dun sa tanggapan ng COMELEC. Ito ba yung pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng COMELEC with CCPO, Ma'am Rochelle? Yes, Sir Joel. Actually, maaga pa po na nandoon na si City Director po namin, no? As well as ang lahat ng tropa po ng security sector to ensure na maagang-maaga mabantayan agad natin yung premises ng COMELEC. And yun yung pong isang sinasabi natin na nakikipag-close coordination talaga si CD sa lahat ng proseso, no, in regards of filing of Certificate of Candidacy, as well as yung anuman ang maitulong ng CCPO in regards of security. So siya po yung nagiging ways na makatulong din po na maasa-ayos po yung filing of Certificate of Candidacy. So tama po kayo, Sir Joel. Si CD po ay closely monitored po din niya ang COMELEC. Ma'am, may ba tayo ng topic kasi kahapon kasamang maestro, malungkot na balita, no, sa Cotabato City. Isang shooting incident nga yung naganap dyan sa may bahagi ng Pansacala Street sa MBRH kasamang maestro sa Cotabato City around 3:25 PM kung dito nagkakamali. Ma'am, kumusta ho? Ano pong una, yung motive ba na-identify na ba, Ma'am Rochelle? Yes, Sir Joel. In regards po doon sa shooting incident po natin na nangyari kahapon po, May 4, 2026, mga bandang 3:25 ng hapon po, particularly po doon sa TV Juliana Street, Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City, wherein yung biktima po natin ay isang nagngangalang ni Casio Cabanyo, isang lalaki po ito, no, 39 years old, job order institutional and resident po ng TV Juliano, Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City, no. So about the incident na yon, na pinofocus po ngayon ng ating mga investigator yung sinasabing personal grudge po, no, in relation sa incident na ito, no. So yung ating mga investigador po, aside for conducting further investigation sa insidente, nakikipag-ugnayan na din po sa family mismo ng biktima. But as of now kasi po, Sir Joel, yung family po kasi dinala po nila yung bangkay ng ating biktima sa kanilang home native land po, no, doon sa Pagadian, and as of now nasa grief pa po sila. So although binibigyan po natin ng time sila to yung grief nila to mabawi po nila yung kanilang lakas because of nawala po yung kanilang minamahal, but rest assured na continue yung aming pakikipag-ugnayang para po makuha pa po yung full detail about sa pangyayari rin nito, because yung participation po din ng family needed po, baka pong may maibigay sila any information regarding sa incident po. So ibig sabihin, wala pang initial information o pag-uusap sa pagitan ng authority with the family ng biktima, ma'am. Initial information ba, may person of interest na ba, ma'am, dito ho sa crime na to? At pangalawa dito, binabanggit kasi na itong biktima nagtatrabaho mano dito sa may isang pagamutan sa Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City. Nagtitinda umano ng yung bang vendor kasamang maestro, yung empanada o whatsoever, basta dito sa loob ng CRMC, ma'am. How true po ito, ma'am?
Sir, during regards po sa sinabi ninyong nagtatrabaho, actually yes po, contractual worker po siya dyan ano, sa ating hospital, ano, and as well as sa isang institution ng hospital natin dito sa Cotabato City. Job order po yung kanyang trabaho doon, and as well as medyo matagal na siya, no? Pero hindi lang namin nakuha kung tagal na siya talaga, but eventually natanong lang is medyo matagal na din daw itong nagtatrabaho sa isang institution ng hospital. In regards naman doon sa sinabi mong nagtitinda, wala pa akong idea regarding sa other source of income, no? Siguro kung nagtitinda man, it is a part of source of income niya yun, another income na matulungan yung family niya. In regards naman sa ating suspect, meron na tayong persons of interest, but we need also to identify, alamin talaga kung this persons of interest is eventually ito rin yung suspect, no? So titingnan pa po natin because nangangalap pa rin yung ating mga investigating team ng more on information and witnesses na maaring makasabi sa nakakita po during the incident, as well as po yung CCTV footages, ano. Binabalikan pa po natin yung mga areas na possible na may mga CCTV footages para po makatulong rin sa investigation, Sir Jules. Ma'am, ilan po ba yung person of interest na binabanggit to ninyo? Actually, Sir Joel, isa pa lang po yun, ano, yung persons of interest. But yung ating investigating team, tinitingnan din po na maaring may kasama po ito, yung ating suspect during that time, no? But ito pa lang ay isa pa rin needed to identify or alamin pa natin for deeper investigation. So, maari po kasing may kasama itong suspect na ito. So, but tinitingnan pa po natin, ano, nagkakaroon pa rin sila ng pag-iimbestiga regarding dito sa suspect. Yung dun sa crime scene, ma'am, ano yung baril base sa mga posibleng basyo na na-recover sa crime scene na ginamit ng suspect sa krimen na ito, ma'am? Sir Jules, during the incident po kasi, during the process ng crime scene ng ating SOCO, naka-recover po sila ng 2 fired cartridge cases na believed to be from caliber 45 po na plastic pa rin at Sir Jules, no? And this was already submitted po sa ating SOCO team sa Regional Forensic Unit for ballistic examination, Sir Jules. And then, ma'am, Rahi Banso po, ito pong biktima ba, ano po yung background nito? May pamilya ba ito siya, ma'am? Sir Rai, itong ating biktima po, isa po itong lalaki, no? 39 years old pa po. So, aside po sa, it is a casual worker or job order institutional worker po ito siya. And nakatira po dyan sa Tibioliano Street. Ano. As per information, separate po ito siya sa asawa niya. No? And may 2 pong anak. Saan po ang mga tama nito, ma'am? Sir Rai, ang tama po na nakita ng ating investigating team, may 2 po siyang tama sa kanyang ulo. Wherein ito po yung naging cause ng immediate death niya po. Kaya po nasabi pong agad-agarang namatay, nasuccumb yung life ng ating victim during the incident mismo because ang tama po is 2 beses sa ulo po niya at nag-cause po ng instantaneous death na po. Wala na kaming katanungan, ma'am, unless baka meron na kayong nais na ihabol sa publiko regarding naman sa crime nito, itong pinakauling krimen na nangyari dito sa lungsod. Go ahead, ma'am. Sir Jules, salamat po. In behalf of our City Director Parimpos, Police Colonel Jeben Bongkayaw, ng Cotabato City Police Office, nais po namin iparating sa lahat. In regards of this shooting incident, we condemn highest condemnation sa ginawa nito sa ating kababayan natin wherein hindi rin katanggap-tanggap ito sa ating komunidad. Rest assured ng Cotabato City Police Office, gagawain pa rin yung aming best na mabigyan ng hustisya yung ating kababayan at yung ating kapamilya ng kababayan nating nasawi po. In regards of the security
operation and continue setting security sa ating Cotabato City. Tuloy-tuloy po kami, hindi rin mapapagod ang inyong CCPO sa pag-conduct ng security sa ating Cotabato City po. Ang nais lang po namin hingin ng tulong sa kababayan natin ay yung kooperasyon po ninyo. Tulungan nyo rin po ang kapulisan dahil sa mga sitwasyon nito, kailangan din po ang inyong kooperasyon. Kung sakali po kayo ay may na-witness o maaari pong may maitulong, may alam na informasyon patungkol po sa mga pangyayaring ito, pwede nyo po kaming maabot o pwede nyo pong i-inform kami through sa hotlines po namin. Kahit na po hindi na kayo magpakilala, simple information na sa tingin ninyong makatulong at makabigay ng lead po sa amin, malaking bagay na po iyon. So yung inyong identity po ay magiging hindi po ito malalaman kasi mini-maintain po rin namin yung privacy po ng aming nagre-report na mga kababayan po natin in regards to any incident po. Ma'am, kami po ay labis-labis na nagpapasalamat sa inyong oras na inilaan, ibinahagi po sa DXMY regarding dito sa dalawang mahalagang kaganapan dito po sa ating lungsod. Patuloy po kaming makikipag-ugnayan, ma'am, sa mga susunod na development ng story nito. At we are hoping na dito naman po regardo sa may unang araw ng filing of COC ng mga kandidato sa Cotabato City ay hanggang sa dulo sa huling araw po, we are hoping na magiging maayos ang daloy, ma'am, at tulad ng maayos na daloy nito ngayong unang araw po ng filing period. Yes, Sir Joel, inshallah po at sana po tuloy-tuloy po yung people. Ma'am, salamat po ng marami. Maraming salamat po. Ingat po. Tatak RMN. Serbisyo Publiko. RMN. Serbisyo Publiko. Kasamang maestro. Tayo muna ay sisilipin na natin yung mga nanonood bago tayo commercial break. Oh. Yun po mga kasama ang tinig ni Cotabato City Police Office, ang kanila pong Public Information Officer na one call away, kasamang maestro. One call away, si Ma'am Lieutenant Rochelle Evangelista. Sana all tayo, maestro. Okay, William Shay Langong o Langgong. It's a good watching from South Cotabato. Good afternoon. Good afternoon dyan. Kumusta kayo dyan? Okay. Okay na. Ito mga kasama, pansamantala muna tayong magpapaalam. Mag-commercial break ngayong hapon. It's 4:47 na po ng magandang hapon mga kasama. Narito muna ang ating mahalagang patalastas. Tatak RMN. Serbisyo Publiko. Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa-extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa. Bisag pang Sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo, kaldereta. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga,
Ito with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria. Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrihan nako ang iBerry. Mas klaro na ba bisan gabi? Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry. Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Tumpak na oras mga kasama, 4:50 ng magandang hapon. Tatak RMN. RMN. Serbisyo Publiko. Kasamang maestro, tayo nagbabalik sa ating programang DXMY at your service ngayong hapon. Ito at kanina may nilabas na pahayag itong former Cotabato City Mayor At si ito, Attorney Cynthia Giani. Sige nga, kasamang maestro para sa ating mga tagapakinig. Ito, Radyo Manjol, no? Dumulog sa Cybercrime Office si Nako. former Cotabato City Mayor Attorney Cynthia Giani upang magsampa ng reklamo laban sa mga umano'y nasa likod ng mapanirang content na kumakalat sa social media na naglalaman ng panlalait at maling impormasyon tungkol sa kanya. Sinabi ni Attorney Giani na matagal din niyang piniling huwag patulan ang mga taong ngunit sumusobra na umano anya ang mga post at memes na anya ay isang pang-aabuso sa press freedom. So binigyan din ni Giani na ito ay pagiging isang public figure ay hindi nangangahulugang bukas na sa anumang uri ng panginsulto, partikular na ang pangatake sa kanyang pananamit at pananampalataya. Giit pa niya na kanyang layunin ay ng hakbang ay itaguyod ang responsableng paggamit sa social media at paalalahanan ang publiko na may kaakibat na pananagutan at pagpapakalat ng maling impormasyon. Nako, kasamang maestro. Exactly. So yan. Ingat-ingat sa mga buzzer. Kasamang maestro. Lalo na yung mga mahilig mag-buzzer na original yung kuha nila. Ibig sabihin nito, maestro, pag ako gibas kita through online, sampan mo ko ng cyber libel. Nako, maestro. Yun yung mga kasama, sinampano ng former city mayor ng Cotabato. Yung mga buzzer, binabanggit doon, no? Yung mga kritiko. Kinikritics yung pagiging, di ba, dati-rati, ito, gumagamit na siya ng tundo. Oo. So, sa tao naman yan Buti mo yung naman kapag gusto mong malapit sa Panginoon. Yung dating mga balasubas. Kumbaga, sexy, ganyan. Bigla ka na lang nagtaka, pero yun ay kagustuhan. Yun yung kapalaran na ginawa ng Panginoon. Yun. So, hindi natin alam mga kasama yung kung ano man yung nasa kanilang mga puso. That's why, respeto pa rin at all times. Maestro, meron kang nasagap na balita kanina dyan sa may MILF Adyag, Dali lang at sana ba yung hanapin ko muna yung tinuro mo sa akin kanina. Dito sa may posted din ito mga kasama dyan po sa may page ng DXMY. Marami pang mga balita, impormasyon, mga kaganapan po dito po sa may yung mga kabuuan ng mga balita ng mga kasama, mga impormasyon na yan ay pwede ninyong sundan anytime dyan po sa Facebook page ng DXMY 90.9 FM sapagkat posted na yan mga kasama. Ano ba yan, Maestro? Ito, Radyo Manjol, nilinaw ni Anwar Alamada, ang chairman ng MILF Adyag na kilala bilang Commander Young Fighter na ang kanyang opisina pa rin ang pangunahing susi sa pagkuha ng Safe Conduct Pass para sa mga kasapi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa pahayag niya sa DXMY, sinabi ni Alamada na hindi ipoproseso ng National Amnesty Commission or NAC at Local Amnesty Board of
ang anumang aplikasyon kung walang certification mula sa MLF. Ang bahagi umano ito ng pinaigting na proseso upang matiyak na lehitimong miyembro ng organisasyon ang aplikante. Dagdag pa niya, simula noong 2025, ang ADYAG na rin ang nagsasagawa ng verifikasyon kabilang na ang pagbisita sa mga kulungan upang tukuyin ang mga kwalipikadong aplikante. Layunin ng hakbang na ito ay upang mapanatili ang integridad ng proseso at masiguro ang tamang pagpapatupad ng amnestiya. So ito, Radyoman Joel, no, ang malinaw dito, kahit na MLF ka na, kung talagang, I don't know kung ito ba ay na-terminate o tumiwalag. O ano bang tawag? Hindi na saklaw ng kanyang tanggapan. Oo. Ibig sabihin, dadaan at dadan pa rin pala talaga doon sa kanyang tanggapan kasamang maestro. Sige, mas maigi nga, ipaparinig natin kasamang maestro yung ilan sa bahagi ho ng binabanggit nating panayam. It's 4:55 na po ng hapon kay Anwar Alamada, mga kasama. RMN, serbisyo publiko. Unang-una po, ise-certify po ng Moro Islamic Liberation Front po yung tao, yung applicant na gustong makakuha ng Safe Conduct Pass. Unang-una po, doon pa lang sa application mo, pag hindi ka po gi-certify ng email, hindi ka po papatulan ni NAC. At si LAB, Local Amnesty Board po, mayroon yan sa iba't ibang probinsya po. Yun yung pinakamalaking requirements po, yung endorsement po namin sa ADYAG at saka yung yung certify po namin. Simula kasi nung early 2025, kami po yung magsa-certify ng sino yung legit na email. Minsan po nakikita niyo na napadpad po kami sa mga kulungan dahil i-certify po namin yung mga bilanggo na mga kasamahan po natin sa all across the Philippines po. Kasi isa yun sa requirements ni NAC po. So ang malinaw dito, Sir Chairman, is kapag meron kang criminal case, gusto mong apply ng Safe Conduct Pass, pagka hindi i-certify ng MLF, hindi talaga makakuha. Doon po kami magse-certify sa members, doon po sa application ng amnesty po. Pag po i-certify namin yan, expectedly, kung kinakailangan, mag-i-issue po sila ng Safe Conduct Pass hanggang sa mag-grant yung applicants doon po sa amnesty and pardon po. Hindi lang po kasi amnesty, pati pardon po kasama sa agreement. Kaya lang, ang application po kasi medyo nag-end na po dahil napaso na yung proclamation. Ang ginagawa lang po namin yung mga hindi pa na-issuean ng certification pero applied naman, yun yung gi-screen ng aming team sa ADYAG po para ma-issuean kung sakaling sila ay qualified. Maganda po kasi yung ating communication samaan with NAC. Ito ba'y may expiration, sir? At kung doon po sa expiration, kung re-renew, i-certified pa rin ng MLF? Magandang tanong yan. Anytime po yan mag-i-expire. Pag ikaw ay makakakommit ng mga violation doon sa akibat ng pagdadala-dala mo ng Safe Conduct Pass, anytime po yan pwede i-recall ni NAC. Wala na po yung hangganan. Actually, ang hangganan pa pala niyan, hanggang ikaw ay hindi mag-grant. Hanggang sa mag-grant yung application mo. Pero pag makakagawa ka ng mga violation along the way, so pwedeng i-recall yan ni NAC tomorrow or the day after tomorrow. Pwede nilang i-recall. Napansin po namin na liban po doon sa mga malaking pagtitipon ng MLF, napansin din po namin sa aming paglilibot yung mga Polcom, SWC at ilang mga miyembro ng Serbisyo publiko.
Yun, kasamang maestro, yung naging bahagi ng panayam mo, sa nasabing opisyal, si Sir Anwar Alamada. Ito mga kasama, at meron pang dagdag ng balita dito sapagkat kawalan ho ng matibay na ebidensya mula sa mga saksi na magdidiin kay Karanganan 2 Barangay Chairman Idris Pasawiran sa mga kasong administratibong naging dahilan ng Sangguniang Committee of the Whole at Blue Ribbon Committee para ibasura ang mga kaso laban sa kanya. Mga kasong misconduct, abuse of authority at oppression ang isinampa ni City Mayor Bruce Matabalaw laban kay Barangay Chairman Idris dahil sa ang kapitan umano ang itinuturong sangkot sa pangingikil na sa nabistong illegal van terminal sa Barangay Poblacion 5 kasamang maestro dito po sa lungsod. Ito nga February ng kasalukuyang taon mga kasama, naunang nagbaba ng 60-day suspension order ang SP laban kay Chairman Idris pero hindi ito agad na ipatupad dahil ang investigasyon ng SP ay pasok sa election ng gun ban o election ban ng COMELEC kaugnay sa BARM election na sana nitong March 2026. Ayan na, ibig sabihin mga kasama, yung mga kasong administratibo na isinampa sa naturang opisyal ni City Mayor Bruce Matabalaw ay tuluyan na pong ibinasura ng sanggunian. Maestro? Bago tayo magpaalam, Radyoman Joel, happy birthday nga pala sa ating chief. Engineer Alvin Ben Castillon. Magka-birthday pala sila ng kapatid ko, si John Sharif Di Mapalaw. Yung nag-aaral dito sa Cotabato State University, ang aking Brody. Kano mo na ni kasundol ta sa motor. Alam mo kung bakit, Maestro? Tahira pa din daw yan. I mean, nung nagsimula ako sa DXMY, yung may motor kaming ginagamit. Oo, ganyan. Tapos madalas kaming maubusan ng gasolina kasamang may. Yan yung pinapatulak ko. Yung si John Sharif. Akala nyo, basketball man lang yan. Magaling yan sa pagtulak ng motorsiklong walang gasolina kasamang maestro. Ubusan na, no? Anyway, yun, more birthdays to come. Una sa ating Chief Tech kasamang Sir Maestro. Si Blo. Happy birthday, Blo! Happy birthday, Blo! Blo, Blo! Wag ganyan, Maestro. Wag ganyan, Blo. Ayan, more birthdays to come sa inyo. At syempre, kay yung brother mo. Yung brother ko, yung young brother ko na si John Sharif. Palaw, ang lamelo ng Cotabato City binabagit. Radyo mo nationwide. Ingat palagi kung saan ka man padtalaw kasi afternoon school ito. Basketball. Yan lang naman yung bisyo yung bisyo na kumbaga yung nagpapalabas ng pera, sigarilyo, inom ng alak o whatever. Ang ano lang sa kanya maliban sa binata, maliban sa pagiging binata. Radyo mo Sinabangan yung mga height. Kasi yung mga kapatid, yung mga height na Actually, pagdating sa basketball kasamang maestro, saludo muna tayo. Video na pag kinabangan yung height. Pero kung kinabangan sana yan, kung panahon ng baha, katulad ninyo. Lalo na. Ibig sabihin nito, parang binabanggit mo sa amin, sinasabi mo sa akin na pwede kong lumusong doon sa may Kabon, Thailand. At pangalawa, alam mo kung saan, Maestro, advantage nito pagdating sa pagka yung team, sabi sa magitan, team po na Kabango Pras, yung banungker sa new, sungkit. Nakasungkit Advantage. Kami na yung taga-sungkit mga kasama. At kayo nang bahala sa mga kapangilisan nyo. Sa mga maestro, 5:03 na po na magandang hapon. May pagbati pa ba tayo dyan? Sige, silipin mo nga para hindi tayo maggautang kahit paano. Okay na maggautang tayo kay Meta, wag lang dyan sa ating mga magandang hapon pala kay Bapa Ustad Canapia dyan sa may RH7, kay Bapa Ustad Abdul Kadir Ahmad, sa may Pastor Kimpo Subdivision. Isang magandang hapon po sa inyo dyan. And I don't know kung kumusta yung ano natin dito. Ating mga commentator. Good afternoon din mga kasama. Yun hong mga kasama naman ho natin na
kapulisan, yung traffic section ng Cotabato City Police Office. Kasi kanina kasama maestro nakita natin, tirik na tirik yung araw, init ng araw. Pero nandyan sila sa may Water District banda, nakabantay. Pinangunan siyempre ng kanilang chief, si Lieutenant Colonel Ruel Safra, kasamang maestro. Magandang hapon, sir. Snappy, salute na. At ako ng pati rin yung Philippine Marines natin, kasamang maestro. MBLT, ano ba ito? MBLT 6. MBLT 5 ata, 6. 6. Dito sa Cotabato. Magandang hapon ha, silang lahat. Mga ma'am and sir. And then kay Santalia YG, good afternoon from Balabagan, Lanao del Sur. Kay Johari Escote, magandang hapon DXMN, watching from Central Bulanan, Michayat, North Cotabato. At magandang hapon din kay Sir Chief Terol, Chief Security ng BDO. Good afternoon. Good afternoon sa inyo dyan. Sige. Okay na, Sir Okay Maestro. Sige. Paalam na tayo. Paalam tayo. Sa ngalan po mga kasama ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan. Sa ngalan din ng ating nakagapay dyan po sa may technical at digital side, si Radyoman Danilo Malaran. Ako po ang inyong nakasama, Radyoman Julie Mapalaw at Maestro Rahib Bansao. Tatak Aramen. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga... Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. Ito ang DX